Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kung titingnan mo ang current lineup ng Los Angeles Clippers ay tila ba ito ang tinatawag na senior citizen team ng NBA. Ayon nga sa iba ay may super team sila kung nabuo ang team na ito noong 2015 at hindi 2025. Si Chris Paul, James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard at Brook Lopez ay lahat na nga ito lipas sa kanilang mga prime. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila naglalaro at ay high level. Subalit kung ikukumpara mo nga ang level ng performance si James Harden at Kawhi Leonard mga 8 years ago kumpara sa ngayon, talagang MVP level nga mga ito. Ganun pa man, ang Clippers ay may matinding pinaplano ayon kay Bill Simmons at ito ay ang habulin ang two-time MVP Giannis Antetokounmpo sa 2027 free agency. At kung titingnan natin ang mga kontrata ng Clippers, si Zubats lang nga mga kaibigan ang may kontrata sa kanila matapos ang 2027 NBA season. Tahimik nga silang nagbabakante ng kanilang cap space para sa 2027 free agency at may chance nga sila kay Giannis. Si Giannis nga isang player na nagiging bukas na ang isipan sa Hollywood. Nag-produce na rin nga siya ng multiple movies and documentaries. Madalas siyang makipag-collaborate sa mga content creators. Pinasok na din niya ang mundo ng streaming at andon ang posibilidad na gustuhin niya na ihanda ang kanyang life after basketball sa Clippers, kung saan madaming pintuan ang pwede niyang buksan matapos ang kanyang basketball career. So makikita nga natin ito sa mga susunod na taon. Subalit sa ngayon, ang tanging si Zubats lang nga mga kaibigan ang under contract sa Clippers matapos ang 2026-2027 NBA season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Ang Celtics nga ay isang team na nagbabawas ng sahod at umiiwas sa second apron. Dahil kapag sumobra ka nga sa second apron ay magiging mas mataas pa ang babayaran mo na luxury tax kaysa sa pinapasahod mo sa lahat ng iyong players. Mababawasan ka din ng roster spot, mawawalan ng draft pick at mawawalan din ng access mo sa mid-level exception. Kaya naman tila ba ang taon na ito ay bigay para sa Celtics, lalo na nagpapagaling din si Jason Tatum sa Achilles injury. Si Kristaps Porzingis ay trinade nila patungo sa Atlanta Hawks kapalit si George Niang. Si Luke Cornett ay pumirma na din ng kontrata sa San Antonio Spurs, habang si Al Horford naman ay malabong bumalik sa Celtics, at ang nagsabi nga mismo nito ay ang kanilang General Manager and President of Basketball Operations, Brad Stevens. Kaya naman wala silang matinong center ngayon. I mean, nandyan si Xavier Tillman at Luka Garza. Si Tillman nga ay listed as 6'7" at 6'10" naman si Luka Garza. Mga center nga ito na masasabi natin na hindi starting caliber. Sanay sila bilang backup o kaya naman backup ng backup center. Ang pwedeng mabigyan ng madaming minuto dito ay si Neemias Queta, isang center na basically ang skill lang sa ngayon ay run, catch, and dunk. Para maging epektibo siya sa opensa ay kailangan mo ng mahusay na playmaker. Well, sa free agency ay available pa si Thomas Bryant, Precious Achiuwa at Chris Boucher. Magandang option si Thomas Bryant kung nais pa nilang mapanatili ang 5-out offense sila dahil na-develop na nga nito ang kanyang tira sa labas. Subalit kung center na kayang makipagsabayan sa tulad nila Joel Embiid at Karl Anthony Towns kung sakali sa playoffs, ay posibleng naubusan na nga sila ng option mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?